Magandang araw po, welcome po sa aking channel, Lobden TV. Patalasasan po, meron po ba kayong mga properties na napapabayaan or non-performing assets? Plan nyo yung ibenta, pero wala kayong oras sa pagbibenta nito. Kung ito'y pagkakatiwala nyo po sa amin, tawag lang po kayo sa aking numero. Usap po tayo. Gawan ko po ng video for free. Yes, libre po. Wala po kayong babayaran. Tutulungan pa namin kayong mabenta ang inyong property. Kami na po bala sa marketing, sa boosting or paid ads. Even sa tripping, hindi na po kayo mapapagod sa pag-entertain ng mga buyers. Kami na po bala sa lahat. Tawag lang po kayo. Nandito po tayo ngayon sa Cuenca, Batangas kung saan meron po tayong bagong video presentation. Isang residential farm property na may lot area na 6,500 square meters, more or less. May floor area din po ito na 300 square meters na meron pong 4 bedrooms, storage room, carport, at service area. Sa likod po nitong rest house ay napakalaki pa po ng bakanting lote o farmland na kung saan punong-puno po ng fruit-bearing trees. Kaya ng santol, nyog, lansones, langka, saging, at marami pa pong iba. Tungkol naman po sa dokumento nito, ito po'y titulado, buhay po ang may-ari, kaya wala po kayong magiging problema sa documentation o sa transfer ng title. Napakatahimik po ng lugar, sariwa ang hangin, at malamig po ang klima. Ito po'y nasa mataas na lugar. Ang estimated elevation above sea level ay 783.1 feet. Ito pong bahay ay maayos po ang structure, kaya livable pa naman ito. Kung sakali pong ma-acquire nyo ito, ang papagawa nyo na lang ay pintura. Wala na po kayong ipapagawa sa structure nito. Yan po yung fasad at meron pong balkonahe. At dito po sa gilid ay yung covered car garage. Makakatipid din po kayo sa kuryente gawa ng ito po ay merong solar power. Ito po yung side view nitong bahay. Napakalaki po. Kaya you might consider this property, especially sa presyo nito, at napakalaki pa ng bakanting lote dito sa likod ng bahay. Sa dulong parte nitong video, pag-usapan po natin ang presyo nito. Balik po ulit tayo dito sa harapan ng bahay. So, nandito po tayo sa may driveway. Ang kagandahan po dito sa property to, once na ma-acquire nyo po, ay pwede nyo na pong lipatan kaagad. Kaya po nang sabi ko sa inyo kanina, ito'y livable naman. Then, ito po yung garahe na kung saan naka-tile flooring. Meron pong maliit na balkonahe na naka-stainless na railing. Naka-tile flooring na rin po. Then, mula po dito, matatanaw natin ang main door. Samahan niyo po ako, pasok po tayo. Naka-solid wood door po ito. Then, yan po yung hagdan, papunta sa second floor. At dito naman yung living area o salas na kung saan malaki naman ang espasyo nito. Sa taas po ay may ceiling fan, then center lamp. Tungkol naman po sa kagamitan, siguro makipag-negotiate na lang tayo kay owner kung isasama niya yan o hindi. Then, mula po dito sa living area, ito po yung dining area. Ganun din po, may ceiling fan. Then sa gilid po nito ay may sliding glass window with security grill. Naka-tile flooring na rin po dito. At dito po sa living area ay meron pong malaking customized window with security grill na rin po yan. So mula po dito, meron pong kwarto na kung saan kung meron man po kayong PWD or senior citizen sa pamilya, ito po yung para sa kanila. Malaki naman po ang espasyo nito. May dalawang glass window with security grill, naka-tile flooring, at meron din pong wardrobe na from floor to ceiling. Naka-solid wood door na rin po ito. At may CCTV. Then paglabas nyo po, matatanaw naman natin yung dining area at yung living area. Pero bago tayo umikot dyan sa ibang parte ng bahay, check po muna natin itong toilet and bath. Kung saan ito'y naka-tile bathroom wall, may hot and cold shower,
bathroom sink o hand basin, at may water closet with bidet. Naka-aluminum door na rin po ito. So mula po dito sa toilet and bath, yan po ulit yung dining area at yung living area. Na kung saan sa dulo po matatanaw natin yung main door. Dito naman po ay may access door papunta dito sa kitchen. May breakfast table, naka-tile flooring, meron pong malaking kitchen window with security grill, then kitchen countertop, stainless sink with faucet, wall-mounted cabinet, then storage ng kitchen utensils sa baba nito. Malaki naman po ang espasyo nito. Ito naman po yung access door na papunta naman dito sa gilid ng bahay kung saan napakalaki pa po ng espasyo dito. Yan po yung side view ng bahay. Then meron pong puno ng santol at mangga. Balik po ulit tayo dito sa loob. Tunghayin niyo po ulit itong kusina o kitchen. Meron pong mga malaking kitchen window with security grill. Mula po dito sa kusina, meron pong access door naman papunta dito sa service area o sa likod na mismo ng bahay. Ito po yung naka-aluminum screen door. Then yan po, matatanaw natin yung malaking parte nitong farm lot. Yan po yung storage room na diretso hanggang carport. Balik po ulit tayo dito sa kitchen. Then dito naman sa loob ng bahay. Yan po yung dining area. Then sa dulo yung first bedroom. At yung common toilet and bath. At dito naman po yung living area. Yan po yung main door. Then akyat po tayo dito sa hagdan. Ito yung naka stainless handrail and railing. Then tiled staircase. Samahan niyo po ako, akyat po tayo. At dito naman po yung family area. Meron pong malaking sliding glass window with security grill. At check po muna natin itong second bedroom. Kung saan malaki din po ang espasyo nito. Meron pong dalawang glass window, naka-tile flooring. Sa pintura naman, maayos pa po, pati structure. Meron pong outlet sa baba nito. At may window type aircon. Meron din po itong toilet and bath. Maayos naman po ang bathroom features. Water closet with bidet. Bathroom sink, hot and cold shower. Then meron pong bathroom window. Aluminum door na rin po ito. Meron pong extension itong kwarto na kung saan malaki din po ang espasyo. Then, meron pong access door papunta sa balkonahe o terrace. Malaki din po ang espasyo nito, naka-tile flooring, then stainless po itong railing. Mula po dito, matatanaw niyo naman yung harapan ng bahay na kung saan napakaliwalas po. Yan po yung barangay road. Ito pong property ay inner lot. So, wala pong ganong dumadaan dito sa harapan ng bahay. Tunghayin niyo po itong harapan ng bahay na kung saan naka-stainless na rin po itong gutter. Ang balkonahe po ay hanggang dito sa dulo. Diyan po tayo galing kanina. Dun sa dulo, dun sa may manok. Hanggang dito po ay naka-tile flooring at stainless po ang railing. Yan po yung bakanting lote na kung saan mahigit kalahating ektarya pa po at punong-puno po dyan ng fruit-bearing trees. Gaya ng santol, nyog, lansones, langka, saging, at marami pa pong iba. Ito po yung driveway. At yan po yung harapan ng bahay. Ito pong bako dito sa harap ay natural stone design. Then meron pong maliit na gate naman dito sa gitna ng bahay. At sa dulo po yung puno ng santol at mangga
na pinakita ko sa inyo kanina, meron pong security grill dito sa may access door. Ito po yung extension ng kwarto. Kung big family po kayo, kakasya po kayo dito. Then, galing na po tayo dito kanina. Ito po yung tinutukoy ko na second bedroom nitong bahay. At check po muna natin itong third bedroom. Malaki naman po ang espasyo nito. Naka-tile flooring. May dalawang glass window with security grill. At meron din po itong wardrobe. So far, wala din po kayong ipapagawa dito. Then, naka-solid wood door na rin po. Ito po yung common toilet and bath. Kung saan ito yung naka-tile bathroom wall. Maayos naman ang toilet fixtures. May bathroom window at aluminum door na rin po ito. Yan po yung family area na may sliding glass window sa dulo nito. At ito naman po yung fourth bedroom o last bedroom. Sa spasyo, malaki din po. May dalawang sliding glass window with security grill, naka-tiled flooring, at meron din pong wooden rack at wardrobe. Ito po yung last bedroom. Naka-solid wood door na rin po ito. Yan po ulit yung family area. Yan po yung mga daan papunta sa mga kwarto at bababa po tayo. Ito po yung hagdan. Then meron pong staircase window na nag-serves as natural sunlight. Hindi po tinipid ni owner. Ito pong handrail at railing ay stainless. Then tiled staircase na rin po ito. So mula po dito sa hagdan, yan po yung main door. Yan yung living area at sa dulo yung dining area. Ang kagandahan po dito sa bahay na to ay meron pong kwarto dito sa baba. Kaya pwede rin po ito para sa inyong retirement. Nandito po ulit tayo dito sa kusina. Yan po ulit yung access door na may aluminum screen door. Yan po yung storage area o storage room. At meron pong another space dito na may mga water tank na in case of water shortage. Pero okay naman po ang tubig dito. Then meron pong mga metal rack. At ito po yung solar power. So hindi na po kayo gagastos. Nakaset up na po yan. Kaya makakatipid po kayo sa kuryente. Yan po yung likod ng bahay. Okay, sa mga nag-skip ng video, summarize ko lang po. Ito pong property ay nasa Cuenca, Batangas at may lot area na 6,500 square meters more or less. Ito po titulado, kaya wala po kayong maging problema sa documentation o sa transfer ng title. Ito po yung tinutukoy ko na storage room na kung saan pwede pa po itong gawing another room. Na kung saan napakalaki pa po ng espasyo nito. At meron din po itong access door na papunta dito sa garahe. At yun naman po yung driveway. Sa distance, location at travel time portion na po tayo. Mula po sa highway, ang distance is 1.6 kilometers at ang travel time is 6 minutes. Mula naman po sa bayan ng Cuenca, ang distance is 2.7 kilometers at ang travel time is 8 minutes. Kumpleto na rin po doon gaya ng public market, groceries, convenience store, remittance center, banks, schools, church at hospital. Yan po yung lagi kong binabanggit sa inyo na dapat nyo i-consider sa paghanap ng property, yung meron pong malapit na hospital. Hindi ko naman po sinasabing sakitin kayo. Yan naman po for emergency purpose lang naman. At mula naman po sa mga beach resort sa Lemery, Batangas, ang distance is 23 kilometers at ang travel time is 36 minutes. Mula naman po sa Batangas Port, ang distance is 21 kilometers at ang travel time is 41 minutes. Kung manggagaling naman po sa Lipa City, ang distance is 23 kilometers at ang travel time is 42 minutes. Mula naman po sa Manila o sa airport, ang distance is 88 kilometers at ang travel time is 1 hour and 23 minutes. Okay, sa presyo na po tayo.
Binebenta po ito ni owner sa halagang 15 million pesos. You might consider this property, especially napakalaki po ng bakanting lote o farm lot na punong-puno pa po ng fruit-bearing trees. At meron pang 2-story house na livable pa naman. Sa mahal po ng labor at construction cost ngayon at yung time frame sa pagpapagawa ng bahay, mas practical na po ang bumili ng isang property na mayroon na pong bahay. Yan naman po'y opinion ko lang naman. Depende pa rin yan sa inyo, sa assessment nyo dito sa property. Kung may mga katanungan po kayo, tawag lang po kayo sa aking numero. At sa mga kababayan naman natin na sa ibang bansa, meron po akong Telegram. Sa mga iPhone user man, iMessage. Meron din pong Imo, Skype, Viber at WhatsApp. Same number lang po, 0917-316-3399. Sa mga nagtatanong naman po ng aming Facebook, meron po aming Facebook page, Nov9TV at Facebook Reels video. Meron din pong TikTok at Instagram. May ibang YouTube channel po kami na The Nov9TV channel at Nov9TV listings. Sana po naibigyan yung aming video presentation. Paki-like and subscribe na po sa aking channel para ma-update din po kayo sa aking future listings. Kung sakali po hanap niyo mas malaking sukat ng lupa, meron din po kami ibang listings na pwede niyong pagpilian. Huwag po kayong mag-atubiling tumawag sa amin, then let us know your budget para malaman namin kung anong property pwede namin i-alok sa inyo. Sa lahat pong viewers, subscriber at nagtiwala po sa amin, salamat po sa suporta. Ingat po kayo lagi at yung pamilya. Maraming salamat po.